tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakalaking trahedya na naman ang yumanig sa gitnang silangan matapos mapatay ang 4 na Palestino, kabilang ang isang 13 taong gulang na batang babae sa pinakahuling pag-atake ng militar ng Israel sa Gaza Strip. Sa kabila ng umiiral na kasunduan sa tigil putukan, patuloy ang marahas na labanan na nagdudulot ng matinding pangamba sa buong mundo, partikular na sa kaligtasan ng mga inosenteng sibilyan na naiipit sa digmaang ito. Ayon sa ulat ng mga lokal na awtoridad sa kalusugan, naganap ang unang pag-atake sa hilagang bahagi ng Gaza, partikular sa bayan ng Beit Lahia. Tinarget ng airstrike ang isang grupo ng mga tao na nagresulta sa agarang pagkamatay ng 2 indibidwal, habang isa pa ang malubhang nasugatan batay sa opisyal na kumpirmasyon ng Palestinian Red Crescent Society na mabilis na rumesponde sa pinangyarihan ng madugong insidente upang sumaklolo. Hindi lamang ang hilagang bahagi ang naging target ng opensiba ng militar. Sa timog na bahagi naman ng Gaza, isa pang pag-atake ng Israel ang nag-iwan ng isa pang biktima. Kinumpirma ng mga opisyal ng kalusugan sa Nasser Hospital na isang lalaki ang nasawi dahil sa matinding pinsalang natamo mula sa pagsabog na lalong nagpatindi sa takot ng mga residente na naninirahan sa mga apektadong komunidad doon sa kasalukuyan. Ang pinakamalungkot na bahagi ng serye ng pag-atake na ito ay ang pagkasawi ng 13 taong gulang na si Eileen Alfara. Ayon sa Nasser Hospital, tinamaan ng bata ng mga lumilipad na shrapnel o piraso ng bakal mula sa walang awang pagbomba ng mga tangke ng Israel sa Timog Gaza. Ang kanyang murang buhay ay agad na naputol, na nagpapakita ng matinding panganib na kinakaharap ng mga kabataan sa gitna ng walang humpay na labanang ito. Hininga ng pahayag ang militar ng Israel hinggil sa mga seryeng ito ng pambobomba, ngunit hindi sila agad nagbigay ng opisyal na tugon sa mga mamamahayag. Gayunpaman, sa isang hiwalay at maikling pahayag, sinabi ng militar na ang isa sa kanilang mga naging operasyon ay nag-target sa isang tinaguriang terorista ng Hamas nang hindi nagbibigay ng karagdagang detalye o pagkakakilanlan ng taong kanilang tinutukoy sa publiko. Inilarawan ng mga residente sa Gaza ang matinding takot na kanilang naranasan nitong linggo. Ayon sa kanila, narinig ang malalakas na putok mula sa mga tangke sa iba't ibang dako ng rehiyon, habang ang mga quadcopter o mga unmanned aerial vehicle ay patuloy na umaaligid at lumilikha ng nakatatakot na ingay sa himpapawid na tila nagbabadya ng mas marami pang panganib at pag-atake sa mga susunod na oras para sa mga sibilyan. Matatanda ang nagkaroon ng pansamantalang kasunduan sa tigil putukan noong buwan ng Oktubre sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Bagamat nabawasan ang tindi ng bakbakan pagkatapos nito, hindi pa rin tuluyang natigil ang karahasan. Patuloy pa rin nag-uulat ang mga Palestino ng mga bagong biktima at nasasawi halos araw-araw na nagpapakita na napakarupok ng kasunduang ito sa mismong komunidad na apektado. Depensa naman ng panig ng Israel, ang kanilang militar ay patuloy na naglulunsad ng mga operasyon laban sa Hamas at iba pang mga armadong grupo na nagdudulot ng banta sa kanilang seguridad. Iginiit ng Israel na ang kanilang mga aksyon ay tugon lamang sa mga paglabag sa kasunduan ng tigil putukan na ginagawa umano ng mga militante na nagpapatuloy sa paggamit ng mga sibilyang lugar upang maglunsad ng mga pag-atake laban sa kanila. Mula nang ipatupad ang kasunduan sa tigil putukan, umabot na sa mahigit 1,040 tao ang napatay sa Gaza. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa Ministry of Health na pinatatakbo ng pamahalaang pinamumunuan ng Hamas, ang bilangan na ito ay patuloy na lumalaki sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap ng iba't ibang bansa na wakasan ang patayan at magdala ng permanenteng kapayapaan sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Ang mga datos ng mga nasawi na inilalabas ng Ministry of Health sa Gaza ay itinuturing na maaasahan at may kredibilidad ng mga ahensya ng United Nations at iba pang mga independiyenteng eksperto sa buong mundo. Sila ay nagpapanatili ng detalyadong record ng bawat biktima na ginagamit bilang opisyal na batayan ng komunidad ng mga bansa upang masuri ang tunay na bigat ng makataong krisis na nagaganap sa naturang teritoryo. Bagamat hindi tinutukoy ng kagawaran ng kalusugan kung sino sa mga nasawi ang mga sibilyan o mga aktibong miyembro ng militanteng grupo, binigyang diin nila na halos kalahati ng kabuuang bilangan ng mga namatay ay mga kababaihan at mga bata.
Ang katotohanan ito ang nagiging mitya ng matinding pagkondena mula sa iba't ibang organisasyong pangkarapatang pantao na humihiling ng mas mahigpit na proteksyon para sa mga sibilyan. Sa kabilang banda, iniulat naman ng militar ng Israel na 5 sundalo na ang napatay sa kanilang hanay mula nang magsimula ang kasunduan sa tigil putukan. Ang pagkawala ng buhay sa magkabilang panig ay nagpapakita ng patuloy na tensyon at kawalan ng katiyakan kung kailan ba talaga matatapos ang labanang ito na sumisira sa kinabukasan ng maraming pamilya, maging sila man ay Palestino o mga mamamayan ng bansang Israel. Upang ating mabalikan ang pinagmulan, nagsimula ang madugong digmaang ito noong ika-7 ng Oktubre ng taong 2023. Isang sorpresang pag-atake ang pinangunahan ng Hamas sa Timog Israel na nagresulta sa pagkamatay ng humigit kumulang 1,200 tao, habang 251 individual naman ang dinala sa Gaza bilang mga bihag o hostages ng militanteng grupo. Bilang tugon, naglunsad ang Israel ng isang malawakang opensiba sa Gaza na naglalayong durugin ng Hamas ng tuluyan. Ayon sa Ministry of Health, ang ganting salakay na ito ay nagresulta na sa pagkamatay ng mahigit 73,050 Palestino, kabilang ang mga nasawi bago at matapos ang kasunduan sa tigil putukan. Ito ay isa na sa pinakamadugong kabanata sa mahabang kasaysayan ng sigalot sa rehiyon. Para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, ang ganitong mga kaganapan ay may malaking epekto. Libo-libong overseas Filipino workers ang nagtatrabaho sa gitnang silangan at ang banta ng paglawak ng digmaan ay nagdudulot ng matinding kaba sa kanilang mga pamilya dito sa bansa. Patuloy na binabantayan ng ating pamahalaan ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa mga kalapit na bansa doon. Maraming bansa at pandaigdigang leader ang muling nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasasawing sibilyan, partikular na ang mga bata tulad ng 13 taong gulang na si Eileen. Patuloy ang panawagan para sa isang mas matatag at permanenteng tigil putukan na hindi lamang pansamantala, kundi magbibigay daan sa isang makatarungang solusyon para sa kapayapaan ng magkabilang panig. Sa ngayon, nahaharap sa napakatinding krisis ang mga ospital sa Gaza tulad ng Nasser Hospital. Dahil sa kakulangan sa mga pangunahing supply ng gamot, kuryente at malinis na tubig, nahihirapan ang mga doktor at nurse na isalba ang buhay ng mga sugatan na patuloy na dumarating araw-araw. Ang bawat bagong pag-atake ay nagdaragdag ng pasanin sa isang sistemang medikal na halos tuluyan ng gumuho sa gitna ng giyera. Ang karahasang nagaganap sa kabila ng kasunduan ay nagpapakita kung gaano kahirap ipatupad ang kapayapaan sa isang lugar na puno ng galit at kawalan ng tiwala sa isa't isa. Ang bawat panig ay may kanya-kanyang katwiran, ngunit sa huli, ang mga inosenteng mamamayan na walang kinalaman sa politika o digmaan ang siyang nagbabayad ng pinakamataas na halaga sa pamamagitan ng pagkawala ng kanilang sariling buhay at pamilya. Nagbabala ang mga eksperto mula sa United Nations na kung hindi mapipigilan ang patuloy na pag-atake, maaaring tuluyang mabaon sa matinding gutom at sakit ang buong populasyon ng Gaza. Ang tulong makatao na ipinapadala ng iba't ibang bansa ay nahihirapang makapasok dahil sa mga harang sa seguridad at patuloy na operasyong militar na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga humanitarian workers na nandoon sa ground. Sa pagtatapos ng ating balita, nananatiling madilim ang bukas para sa mga mamamayan ng Gaza habang patuloy silang nabubuhay sa ilalim ng banta ng mga bomba at tangke. Kami ay patuloy na magbabantay sa mga susunod pang kaganapan upang ihatid sa inyo ang pinakasariwang impormasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat, mag-ingat po kayo.